dear beloved, Boss Mike Cervera. Nako, ito, isa pa, si Marcoleta, nagbanta na. Ay, grabe, mga kababayan, TJR, oo, grabe na. Oo, mga kababayan, eto na siya, pasok! Nyo na impeach ang Vice President, I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Napating na yan talaga naman O, isa pa. Ito pa, pagbigyan natin. Baka sakali naman, makita nyo at makuha nyo yung atensyon. 12-8, solidad ko na, nag-like na. Ha? Oo, naku, sana all Toyota Fortuner. Oo, pangarap ko yan, pero hindi ako makabili. Romel Gonzales. Kaya nga, mapapasana all ka na lang, Nino Barsaga, sana all may bagong, Fortuner Model 2025. Iba. Oo. Bernadette Turas, nandiyan na. Oo. So, eto na mga kababayan. Hindi lang magpapirma. Ang lakas naman ng loob. Kapag ginawa nila ito, magrarally ako. Magrarally daw, mga kababayan. Mga kababayan, magrarally daw. Yan na ba yung rally na magaganap sa pinagkakalat ng mga DDS na, na kasama ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo? Yan ba yun? Sige, tuloy. Kapag kung umanap ka ng pirma, ito yung diretsong pagsasakatuparan ng impeachment complaint na hindi nadadaan sa Committee on Justice. Ito'y tuloy-tuloy na itatransmit Tuloy. sa Senado. Opo. Kasama na yung articles of impeachment. Yan ang kinatatakutan ko. Nako! Ba't kayo natatakot? Di ba ballpoint man? Minerva Canosa? Natatakot sila. Oo, LCD Uko na natatakot. BMP ELCD. Takot sila eh. Sige. Na itong ginawang manifesto na ito ay kunwari lang. Oy, paano mo naman nalaman kunwari yan? Kung paano kung lahat ito pipirma dyan? Diba? Aloy. Pinili nila yung mga mabubuting mga salita Oo. Yan naman tamang hinala naman kung maganda naman ang hangarin yan bakit hindi natin suportahan, di ba? Akala ko ba para kayo sa tama? Kaya lang mga kababayan, yung may tama, hindi niya tinatama. Nagets nyo mga kababayan? Yung may tama, hindi niya tinatama. Tanong ko lang sa inyo, sa kabila ng paninira ng mga DDS kay Pangulong Bongbong Marcos, narinig nyo na ba minsan itong si Marcoleta na tumuligsa sa mga DDS, sa mga Duterte? Oo, Marcoleta, kasi ang tingin naming marami, ikay bias. Hindi ka bumigit na. Akala ko ba kayo'y para sa tama? Pero sa pagkakataon na may gulo, sabi nyo, dapat doon tayo sa tama. Kung ayaw nyo na kayo mabahiran sa magkabilang kampo, dapat gumigit na tayo. Di po ba? Gumigit na tayo. Kaso, mga kababayan, ang tulad ni Marcoleta, namimili ito ng kakampihan Bias, mga kababayan. Hindi naman niya maitatanggi. Sa kabila ng mga nangyayari, mga kababayan, nandyan papahukay na yung bangkay ng namayapang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon daw sa West Philippine Sea. Meron ba kayo narinig kay Marcoleta? Tinuligsa ba neto yan? Nandyan na, ipapapatay na, pinagbantaan na. Ang alin? Ang Pangulong Bongbong Marcos, First Lady, at ng speaker. May narinig ba tayo kay Marcoleta? Inakusahan nila na adik ang Pangulo. Kita nyo mga kababayan, ano sinabi nito? Magpa-drug test daw. Samantalang wala naman silang ebidensya. Nagpakita sila ng ebidensya, maliwanag na maliwanag. Peke ang ebidensya. Alin, yung video nila na nagpupulburon daw. At ilang taon nila yan na ipinakain sa utak ng mga tanga. Diba? May narinig ba tayo kay Marcoleta? Tanong lang naman.
Ako, mga kababayan, nag-uobserba lang sa ikinikilos at mga sinasabi ni Marcoleta. Di po ba? Tanong ko lang, oo, ano ang inyong mga ginawa? Binatikos nyo ba? Sinagot nyo ba? Itinama nyo ba ang mga mali? Ha? Akala ko kasi kayo'y para sa tama. Di ba, mga kababayan? Para ba sa tama? Eh wala. Mga kababayan, kung ganon, abay, talagang magdududa ang mga Pilipino sa ginagalaw mo. Ulitin ko lang. Oo. Ha? Uulitin ko. Hindi ako naniniwala na ang mga kapatiran sa iglesia ay papanig sa mga mamamatay tao. Sangkot sa droga, sangkot sa dusugal, at sangkot sa panggagahasa. Di po ba, mga kababayan? Hindi ako naniniwala doon. Kaya nga, mga kababayan, etong mga DDS, mga kababayan, tignan natin kung ano mangyayari, ano? Di ba? O para daw kayo sa may tama. Sabi ni RMS. Ana Diaz, ano? Yan ho marami ho tayong kailangan na obserbahan muna. At huwag tayong magaya sa tulad nila. Na mga kababayan, tira lang ng tira. Tulad ng ginawa kanino kay Attorney Claire Castro, mga kababayan. Di ba? O ayan, napaso yung kanilang vlogger. Ay bakit kanyo? Dahil din dito. Yan ang problema kasi. Kung binanggit mo na lang sana na si Mima yun, di tapos na. Nang hindi na napahamak yung iba. Dahil nag-isip yung mga tanga. Isip nila kagad, si Attorney Claire Castro yan. Yan ang nangyari, mga kababayan. Nakita nyo na. Eto na, mga kababayan. Sige, pakinggan natin. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan. Ayan yan ang sinasabing mga salita. Deklarasyon ng katapatan at paninindigan. Nasan ba kayo? Ang tanong ko kay Marcoleta, nasan ba siya talaga? Kasi nung una, ako ay nag-oobserba. Tinitignan ko lahat ng mga pangatwiran at sasabihin niya. Pero kakaantay ko, nakatulog na lang ako at magtatatlong taon na nag-aantay ako. Mula nung matalo to, nung nakarang eleksyon, di ba? Mula nung nakarang eleksyon na natalo ito, wala na akong narinig. O kahit na anong batikos at banat. Nung alin? Nung mga Duterte, hindi naman nagsasabi to. Hindi rin ito tumulig siya o naging referee man lang, tapos ang banat niya para daw siya sa sa kapayapaan. Putik na yan, kaplastikan. Sige tuloy. Sa pagtatanggol sa bayan. Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang katapatan? Ayan din naman ang tanong namin sa iyo Nasaan ba yung katapatan? Kung ikay namimili lang ng kakampihan. Siguro, tama. Yung katapatan mo hindi para sa taong bayan. Ang katapatan mo sa mga kampo ng mga Duterte lang. Di ba? Yun siguro yan, kasi kung meron man lang sana tayong marinig na mga kababayan, na siya ay tumutulig sa mga gawain ni Kibuloy na mga karumal-dumal na kaso. Kung siya ay narinig man lang sana natin nung ang matandang Duterte ay sinabing drug addict ang Pangulo. Di po ba? Nung binabanatan ng mga DDS si Pangulong Bongbong Marcos ng kung ano-anong mga salita, mga kababayan, na hindi makain kahit aso. Di ba? Maaari sila, kaya nilang kainin kasi puro sila aso. Nung marinig natin, mga kababayan, si Sara, ipapapatay daw ang Pangulo at ang unang ginang at ang speaker. Nako, mga kababayan, wala ako narinig dito. At isa pa, yung ipapahukay na bangkay ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, wala rin ako narinig dito. At walang lalo ako narinig pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Dito kay Marcoleta, wala ako narinig. So ano ba talaga? Saan ba talaga ang posisyon? Maliwanag na mga kababayan. Si Marcoleta ay kaparte ng grupo ng mga Duterte.
Di ba? Yan yun, mga kababayan. Kaya eto'y maaari siguro na yan ang kanyang kaparaanan para siya'y manalo sa darating na halalan. Ano? Kaso, mga kababayan, ang tanong ko lang, di ba't sabi naman niya kapanalig siya ng kapatiran pa rin ng ginagalang nating Iglesia ni Cristo? Di ba? Parte pa rin siya. O bakit? Di ba? Ang mga sabi-sabi kapag ka ikaw ay sinuportahan ng ginagalang natin na Iglesia ni Cristo, abay sigurado panalo mo. Abay bakit ganon, Marcoleta? Di ba't dapat tumutok ka sa inyong kapatiran? Baka sakali maipanalo ka? Di po ba? Ganon dapat. Oo, Marcoleta, tumutok ka na lang. At iyong pagigihan, ang alin, pagiging matapat. Saan? Sa iyong kinakaaniban na reliyong Iglesia ni Cristo na aking ginagalang. Tama? Yan yun, mga kababayan. Kaso, hindi nga ito umaabot. Saan? Sabi niya na mismo, hindi ako nakapasok sa pang-4 na po Di po ba? Di po ba? Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifesto nito? Ito'y nakakatakot. Yun nga Kong, Marcoleta, kami rin natatakot sa iyo. Kung usapin ng paninindigan, bago tayo magsalita sana, dapat inaangkin din natin yung salita. Kung salitang paninindigan, dapat tayo mismo na magsasalita niyan, abay, nasa atin yan. Kaso hinahanap din ng taong bayan. Hinahanap ng taong bayan sa iyo yan. Di po ba? Hinahanap namin yan yung paninindigan. Para kanino ka ba talaga? Para sa taong bayan? O para sa pamilyang Duterte lang? 10 ng kanyang mga kagrupo dyan. Ano, sa tingin nyo, mga kababayan? Di po ba? Yan lang yung mga maraming tanong ng mga marami nating kababayan. Di ba? Bantalaw. Ganun lang naman yan Dapat ganun. Hindi po tayo pwede. Sasalita tayo pero para sa ating sarili, hindi naman namamayani at hindi naman umaangkop yung ating mga sinasabi't lumalabas sa bunganga. Di ba ba? Sige, tuloy. Panluloko ito sa ating mamamayan. Yan ang sinasabi ko, yung panluloko na yan. Di ba? Sana wag mong lokohin ang taong bayan. Sana. Ako'y humihingi ng sana. Sana. Yun ang hinihingi ko. Sana ay hindi sana maloko ang taong bayan. Ano? Sige, tuloy. Ito'y ginawa nila. Halimbawa, nagsimulang sila mangalap. Makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring pagbabalat kayo. Ito naman ang tanong ng maraming mga Pilipino. Ano ba talaga ang posisyon ninyo dito sa mga nangyayari? Di ba? Bantilaw, thank you naman. Kasi, mga kababayan, ang mga tao ay nalilito. Nalilito na kung sino ng paniniwalaan, maging yung ilang membro, di ba, ng kapatiran. Mawalang galang. Ano po? May mga nalilito. Si Kix TV nalilito. Si Leonora Brown nalilito. Kasi marami naman tayong mga tagapakinig dito na mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ulitin ko, na ginagalang natin. Di ba? Kaya lang ito, mukhang hindi rin alam yung mga sinasabi. Kaisa sa Pangulo, pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot yun. Yan, yung salitang pagpapanggap. Tanong ko lang kasi maraming kumakalat. Yung bang sinasabi nyo na pagsuporta sa Pangulo ba talaga o para lang sa sinabi niya? Magkaiba kasi yung sinasabi lang ang sinusuportahan sa mismong si Pangulo ang sinusuportahan. Nagets nyo, mga kababayan? Anong sabi nito, mga kababayan? Sinusuportahan daw nila
ang sinabi ni Pangulo na wag i-impeach si Sara. Yun lang ba? Hanggang doon lang ba ang sinusuportahan ng mga to? Ano mga kababayan? Yun lang ba? Yung sinabi lang? Hindi ba kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa inyong pagsuporta? Tanong ko lang naman. Tama? Kasi hindi malinaw mga kababayan yung kanilang pahayag. Kaya nga ako'y nag-aabang na magsalita ang ating mahal at nirerespetong tagapamahalang pangkalahatan na si Eduardo Manalo. O, ginagalang natin, uniulit ko. Di ba? Kaya yun ang inaantay ko, na ano ba talaga ang posisyon. Di ba? Kasi mga kababayan, ay maraming espekulasyon. May mga nagsasabi na sa mga comment section na mahina na raw si Eduardo at pineprepara na daw yung kanyang anak na maging hahalili para maging tagapamahalang pangkalahatan. O, paano yan? Yan ba'y, tanong ko lang uli, yan ba'y inyo nang nilalaktawan? Nilalaktawan na yung desisyon ng tagapamahalang pangkalahatan? Tanong ko lang mga kababayan. O, di ba? O, tanong yan. O, tuloy. Kaya sabi ko sa'yo, magrarally ako. Lakas na. Magrarally siya, mga kababayan. Magrarally ba? Joseph Machete? Okay, magagalit sa akin. Ako yan, nagpapahayag dito yung aking kalayaan. Di po ba? Huwag kayo magagalit. Peace tayo, Pasko pa. Kakapasko lang sabihin ninyo sa akin kung wala akong katwiran at ipaliwanag ninyo. Hindi yung magagalit kayo sa akin dahil ayaw nyo yung sinasabi ko. Ayaw nyo yung katwiran ko. Pero, palawakin nyo yung isip ninyo. Diba? Ako'y maraming katanungan dito, diba, Argon? Diba? Our beloved Boss Mike Cervera.